Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa po pag-uusapan natin. Una, etong tungkol po kay Ruina Garma, mga kababayan. Breaking news na naman. Kani-kanina lang na pag-usapan natin etong tungkol sa di umano'y pagtakas ni Ruina Garma patungong Washington, D.C. Kapapasok lamang po na balita, mga kababayan, breaking news ulit. Abay, naaresto pala itong babaeng ito doon sa California, mga kababayan. At ang pangalawa po pag-uusapan natin, itong tungkol po kay dating President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Nag-reschedule po ang Quadcom na sa 21, itutuloy ang pagdinig tungkol sa mga aligasyon laban sa dating Pangulo. Ngayon, hindi po nakapagtiis ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Ang tagal pa nung 21. Ayoko nun, parang ganun siguro, no? Yung kanyang emosyon, yung kanyang sinabi, mali natin, baka ganun nga, ano. Ayoko ng 21, gusto ko bukas, bukas, mga kababayan, pupunta si Tatay Digong doon, sa Quadcom. Aba, ngayon pa lang, mga kababayan, gigisahin na sila ni Tatay. Makakatikim kayo ng sangdamukal na leche at putaragis. Kayo mga nasa Quadcom. O eto ang balita. Simulan po natin, mga kababayan, kay Ruina Garma. Ruina Garma at anak niya na aresto sa California, USA, mga kababayan. Inaresto at kinulong sina former Police Colonel Ruina Garma at ang anak na si, hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan, at baka minor de edad ho ito, sa San Francisco, California, USA noong Nobyembre 7 ayon sa kumpirmasyon ng PNP at DILG, mga kababayan. Kaugnay nito, inatasan raw ni Justice Secretary Boying Remulla si Immigration Commissioner Joel Villado na pangunahan ang pagpapabalik sa bansa nina Garma at siyempre na kanyang anak na rin. Mga kababayan, balikan po natin si Congressman Teves na aresto din po, umalis. Ayan, una siyempre tumakas muna Pumuntang Timor-Leste. Ngayon, nahuli po ng mga kapulisan doon sa Timor-Leste. Pinuntahan po yun ng NBI, mga kababayan. Ang sabi, 40 dias lamang daw, mapapauwi na nila si Teves. Basta makompleto lamang yung papeles. Ang tanong, kamusta? Kaya ang tanong ulit natin, mga kababayan, hindi kaya matulad si Garma kay Teves, na sabi-sabi lang na di umano'y naaresto, tapos kalaunan, hindi naman naiuwi ng bansa. Paano ito makakadalo sa mga susunod pa na gagawing pagdinig dito sa mga aligasyon laban sa dating Pangulong Duterte? Kung mapauwi, di mabuti. Kung matulad kay Teves, wala na. Tuluyan lang ang di umano'y pinatakas ayon po sa ating mga kababayan. Tuloy ko yung basa. While we work to ensure the safe return, may safe return pa kayo nalalaman of Miss Garma, we trust that she will remain cooperative with all ongoing investigations ayon kay Secretary Remulla, mga kababayan. Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagka-aristo kina Garma, lalo't lifted na ang kanyang contempt order, mga kababayan. So, ang aantabayanan na lamang natin ito, mga kababayan, sana bago dumating
ang petsa 21 nitong buwan na itutuloy na ang pagdinig dyan sa Quadcom, sana nandito na itong babaeng to. Di ba? Ang tanong, mga kababayan, kung matutuloy pa ba ang pagdinig sa Quadcom sa petsa 21 nitong buwan? Bukas na bukas po, mga kababayan, lulusubin po sila ni Tatay Digong. Hindi na po nakapag-intay si Tatay Digong. Ayaw ko ng 21, tagal nun. Ilang araw ako maghihintay dito sa Maynila. Siguro ganun isip-isip niya. Ang gastos-gastos, nakakapagod dito. Ang sarap tumambay sa Davao. Bakit dito ako pahihirapan magtambay? Puntahan ko yung yung Quadcom bukas. Ayan. Antabayan na natin bukas, mga kababayan. Okay, eto na po kay Tatay Digong. Isang tabi na po natin si Garma. At sige, na-aresto na daw. Di mabuti. Kung na-aresto na nila at sana mapauwi nila itong babaeng ito. Ayan. Former President Rodrigo Duterte will attend, mga kababayan, the House Quad Committee's hearing on the war on drugs on Wednesday. Kita nyo na? November 13, according to his former Chief Legal Counsel, Salvador Panelo. Mga kababayan, ito po ang sabi ni Panelo. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quadcom. Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial gorgor na yan. Ayaw ko na banggitin po yung, yung saktong kasi bawal po yan kay YouTube. Panelo said in a live stream on Facebook on Monday. Meron pong live streaming video si Panelo. Hindi ko na naman po kinuwat, napakahaba ho nun, mga kababayan. At parehas lang naman, maintindihan din naman natin. Titignan natin itong mga tapang nitong mga kongresistang ito. Ayon po kay Panelo, makakaharap na nila yung hinamo nila. Hindi sila uurungan nito. Sabi ko naman sa inyo imbes na kayo ang manggisa sa dating Pangulo, kayo pa ang gigisahin. Panelo, who will accompany Duterte org lawmaker to treat the former president with respect during the hearing and not to bully him. Ayan. Meanwhile, the committee's scheduled hearing for tomorrow is marked as canceled, mga kababayan, on the Congress official website. Mga kababayan, bagamat kinansila na nga ng Quadcom ang araw ng bukas para sa hearing nila sa dating Pangulong Duterte, hindi po nagpatinag si Tatay Digong. Lulusubin po siya. Yari kayo dyan. Ayaw ni Tatay ng pagal na i-reschedule. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko agad-agad na. Mga kababayan, uli, hinihiling ko sa inyo, sa mga vlogger, sa mga DDS, solid na mga solid dyan. Bukas, pupunta po si Tatay sa Kongreso. Magbigay po tayo ng pugay sa ating pinakamamahal na tatay. Suportahan po natin siya. Magdala po kayo ng napakarami nating kababayang DDS. Ipakita po natin sa sambayan ng Pilipino, sa mga pulangaw, na tayo ay nagkakaisa at napakarami pa. Mga kababayan, baliin po natin ang sabi-sabi nila na kapraso na lang daw tayo. Ipakita po natin ang ating napakalaking suporta para kay Tatay. Bukas, punta ho kayo ng Kongreso mga vlogger, yan, pakita nyo ho. Hindi natin alam kung patutuloy ba ang pagdinig dyan sa Quadcom o
baka hindi. Malamang hindi talaga yan kasi iniurong na nga nila eh. Pero, pupunta pa rin siya. Kaya, magbigay po tayo ng suporta kay tatay. Dapat marami tayo. Okay? Yun lang man po, mga kababayan. At hinihiling ko po sa lahat, pag po natin papabayaan ng nating tatay, ha? Tulungan po natin siya. Kami, napakalayo namin eh. Hindi kami makarating, kaya pasensya na. Kayo na lang po muna, mga kababayan. Okay? So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.